Sa gitna ng ICC custody sa The Hague, may bagong twist. Hinihiling ninyang pansamantalang makalaya ay yung tinatawag na interim release. Ano ang ibig sabihin nito sa kanyang kaso? Anong reaksyon ng gobyerno, mga biktima at maging ng sariling pamilya ni Duterte? At yun ang ating aalamin sa video na to. Noong June 12, 2025, nag-file ang abogado ni Duterte na si Nicolas Guzman ng petisyon para sa kanyang interim release, batay sa humanitarian grounds, dahil sa edad na 80 years old at health concerns. Ayon pa sa kanila, hindi na raw siya flight risk at mayroon ng bansa o member ng Rome Statute na pumayag tanggapin siya habang nagpapatuloy ang trial. Ang interim release ay hindi automatic. Pwede siyang payagan na may kasamang kondisyon, basta't masisiguro ng ICC na hindi siya tatakas o makikialam sa kaso. Noong June 23, formal nang lumaban ng ICC. Ayon sa filing, kailangang manatili ni Duterte sa kustodiya dahil delikado siya makialam sa investigation. Maaring harangin ng mga ebidensya o makatakas. Kalakip nito ang takot na ma-endanger ang mga testigo. Ang grupo na Rise Up for Life and Rights kasama ang pamilya ng mga pinatay sa drug war ay maaaring tutol. Anila, Duterte must remain in detention as this ensures the long overdue trial proceeds. Anything less would dishonor the suffering of the thousands killed. Noong July 1, naglabas ng resolution ng House na humihiling sa ICC na huwag pagkalooban si Duterte ng interim release o repatriation. Ayon naman sa views ng ICC at ng defense camp, posibleng magkaroon ng desisyon sa kalagitnaan o katapusan ng Hulyo 2025. Kung hindi naman papayagan, ito ay signal na tututukan ng ICC ang accountability kahit anong status ni Duterte. Magdadala ng karagdagang pressure sa Duterte dynasty, lalo na kung walang pansamantalang laya. Sa usaping politika, kapangyarihan ng Duterte dynasty sa Davao ay hindi kumupas. Nanalo siya bilang mayor kahit nakakulong, pero acting mayor ang anak niyang si Sebastian Duterte. May epekto rin ito sa midterm at 2028 elections, ang malalim na impluwensya ni Duterte sa Davao at ang posibleng emergence ni Sara Duterte ay mas nakikita sa linya laban kay Pangulong Marcos Jr. Pero may tensyon, kagaya ng impeachment inquiry laban kay VP Sara. Ang interim release kung mangyayari ay magbibigay ng pagkakataon para muling aktibong lumahok si Duterte sa diskurso at event sa Pilipinas, gamit ang leverage ng kanyang brand sa mga supporters. Sa dulo ng lahat ng ito, isa lang ang tanong, sa pagitan ng hustisya at kapangyarihan, sino ang mananaig? Ang laban sa ICC ay hindi lang laban ni Rodrigo Duterte. Ito rin ay laban ng mga naiwan ng libu-libong biktima ng war on drugs. Ito rin ay laban para sa katotohanan at isang pagsubok kung may saysay pa nga ba ang pananagutan sa mga may kapangyarihan. Ngayon, nasa kamay ng International Criminal Court ang desisyon, pero nasa kamay natin ang tanong, magiging saksi lang ba tayo o magiging bahagi ng paniningil ng kasaysayan?